Ito, Harriet. Lola Letty is preparing kutsinta for the barangay fiesta. The recipe needs 2/3 cup or 2/3 cups of sugar per batch. She wants to make 1 1/2 batches. How much sugar does she need in total? Ibig sabihin, tinatanong, ilang sugar yung magagamit niya. Kung gagawa daw si Lola Letty ng 1 1/2. Pag sinabi ba nating 1 1/2, di ba 1 1/2, ibig sabihin, isa't kalahati. Tama ba? Kasi pag pinag-plus mo yung isa, tsaka yung kalahati, di isa't kalahati. Simply, yung 1 1/2 ay isa at kalahati. So, intindihin natin. Sabi, kada buo, for example, yung kutsinta, ganito siya. Di ba yung kutsinta puto? O, for example, ganyan yan. O, meron siyang, ang tawag dyan? Meron siyang nyog. O, kada isang piraso daw ng kutsinta, meron daw yung, ilan daw yung magagamit na sugar? Ay, no? Ang magagamit daw na sugar ay 2/3. So, ibig sabihin, kada isang piraso ng kutsinta, ang magagamit mo na sugar ay 2/3 cup. O, ibig sabihin, ang ibig sabihin lang niyan, kada isang piraso ng kutsinta, ang magagamit na sugar ay 2/3. O, yun. Ngayon, ang sabi, si Lola Letty daw, yung gumagawa ng puto, gagawa daw siya ng, ilan daw yung gagawin niya? Ang gagawin daw niya ay isang buo at kalahati. O yun, kalahati. Tama ba? Ay no, isang buo at kalahati. O ibig sabihin, gagawa siya ng, ganito. O sige, ganito. Drawing natin siya. Yan. So, ito yung gagawin ni Lola Letty, ha? Ito yung gagawin ni Lola Letty. O, kaso ito, isang buo. O, meron ka ng isang buo. Tapos, kailangan pa ng kalahati. Di kalahatiin natin yan. Gawin natin kunwari ganito. Kalahatiin natin. Yun. Nagets na. Kalahatiin natin. Kalahati. Ngayon, sa isang buo, anong sabi natin? Sa isang buo, ilan yung magagamit niya? Makagamit daw siya ng matamis na 2/3. O ngayon, ilan yung magagamit niya kaya dito sa kalahati na yan? Ilang matamis kaya yung magagamit niya dyan? Di ibig sabihin, kung sa isang buo, ang nagamit niya 2/3, di ibig sabihin, yung kalahati, ang magagamit niya, di kalahati lang ng 2/3. O, paano yun? O, di ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na yung magagamit niya 2/3 kasi hindi naman yan buo eh. Kung buo sana, 2/3 lang yung magagamit niya na sugar. Kaya ang gagawin natin, yung 2/3, o paano? Di ba kalahati lang din yung magagamit niya? Di ibig sabihin, kakalahatiin mo lang itong 2/3. O, di-divide mo siya sa, i-divide mo daw sa 2. Ngayon, kung malilito ka, at kasi fraction, tapos ganyan, mas maganda, ganito na lang. I-times mo na lang siya ng 1/2. O, ganyan yun. Ganyan lang yun. Ita-times mo lang 1/2. Yung pag-times mo ng 1/2, parang i-divide mo lang din yan sa 2. O, ganon ha. O, huwag mo kakalimutan yun. O, ilan to ngayon? Di ba sabi natin, kapag ka multiplication, o for example, ganito. Meron kang 2, 3, tsaka 1, and 2. O, tinimes mo. Di ba? Yung rule natin dyan, yung kung sino yung magkatapat, di ba ito, yung 2 at saka yung 1 magkatapat, yung 3 at 2 magkatapat. O, pagtatapatin mo lang, tsaka mo siya ipagta-times. O, paano yun? Di 2 times 1, ilan yun? 2 times 1, ito, ilan yun? Di ba, meron kang 2. 3 times 2, 6. O, ibig sabihin, 2/6 na rin yan. Ngayon, di ba, dito po, so, pwede mo pa itong i-lowest term. Di ba pwede mo siyang i-divide sa 2? O, 2 divide 2, meron kang 1. 2 divide 6. 6 divide 2, meron kang 3. O, ibig sabihin, yung 2/6, 1/3. O, ngayon, pwede mo nang isulat yan dito, 1/3. O, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, sa isang buo, magagamit mo 2/3. Pero sa kalahati na kutsinta, ang magagamit mo lang 1/3, hindi 2/3 ha. O, ngayon, anong tinatanong? Tinatanong doon, how much does she need in total? O, di ba pag sinabi natin in total, kung ilan yung buo, di ibig sabihin, ano yun? Sa isang buo na gamit mo 2/3.
Sa kalahati ang nagamit mo, 1/3. Anong gagawin mo para makuha mo yung total? Di ba magpaplasin mo lang yan? O ilan yan? Di ba magkamukha sila ng tawag dito? Denominator, di ba? O magkamukha sila ng denominator. Kaya, pwede mo nang pagplasin. Simple, pag magkamukha yung denominator, di ko kopyahin mo lang yun dun sa baba, di ba? Sa denominator. Tapos, pagpaplasin mo yung taas. Ano ba yung taas? Numerator. O ilan yun? 2 plus 1, 3. O ilan to? Di ba pwede mo tong i-lowest term ng 1. O ibig sabihin, anong masasabi mo? O, sa isa't kalahati na kailangan gawin na kuntsinta ni Lola Leti, ang kailangan mo palang sugar ay 1 cup. Iyon. Kaya ang sagot ay 1 cup. O, punta na tayo sa kabila. Okay, basta yung sagot doon na 1 cup. Uy. Okay. Pagdating natin dito, Ana is planting vegetable in a rectangular garden. The garden is 4/5 ba yun? Meter and 1 1/4 meter long. What is the area of her garden? O si Ana daw, di ba? Si Ana daw, meron daw siyang rectangular garden. Paano ba yung rectangular? Di ba, yung rectangle lang yon. O, paano ba yon? Di ba ganun yon? Di ba rectangle tawag natin dyan? O, di ba sabi natin, the garden is 4/5 meter wide. Pag sinabi nating wide, ito yon, yung W. Tapos, 1 1/4 meter long. Ano yung long? 1 meter long. Di ba sabihin, yun yung length. Di ba sabi natin, ano bang tinatanong? What is the area? Di ba area lang tinatanong? Ano ba ang area ng rectangle? Di ba yan ay area is equal to length times width? Di ba yan yun? O ngayon, yung width niya kasi, ano ba yung width niya? O yun o, yung wide. Sabi, di ba wide? O width lang din yon. O ito ay equal sa 4/5. Di ba? Meter. Di ba ganyan yun? Yung meter, hindi na natin sinusulat ng meter na buo. M na lang. Tapos yung L, tinan mo, di ba naka-mixed number ito? Di ba pag sinabi nating mixed number, may whole number siya. Ngayon, ang gagawin natin sa whole number, di ba yun ay yung length equal to 1 1/4. O gusto ko siyang gawing in proper fraction. Di ba ita-times lang natin ito doon? Yung 4, ita-times lang natin doon. Meron tayong 4. Ikakopy mo lang yung 4. Tapos, ipa-plus mo siya doon, di ba? O ipa-plus mo naman siya doon. Ibig sabihin, plus 1. Tama ba? And then, copy mo lang yung denominator. Ano ba yung denominator niya? Di ba 4? O, di 4. O, pag sinimplify mo, meron ka. Pag sinabi natin simplify, simple, pagpa-plusin mo lang ito. O, pag sinabi natin si-simplify, di magiging 5/4. Kaya, yung width, yung length niya o yung 1 meters long, equal pala siya sa 5/4. O, 5/4. Para mas madali mo siyang maintindihan. Ngayon, di ba meron ka ng length, meron ka ng width, meron ka ng length. Di ibig sabihin, pag timesin mo lang, di 4/5, length pala muna. 5/4 times 4/5. Pag pinag-equal mo, di ba sabi natin kung sino yung magkatapat, sino ba yung katapat niya? Di ba ito magkatapat? Tapos ito magkatapat. Pagka times, o pagka multiplication ng fraction, kung sino lang magkakatapat, siya lang yung pagta-timesin mo. O ilan yung 5 times 4? 20. Pagka 4 times 5, di ba 20 lang din yan? O Tito Bunso, pwede mo ba tong i-lowest term? Pwede, di ba? Pwede mo siyang i-divide ng 20. O yung 20, divide mo ng 20, meron kang 1. Yung 20, divide mo ng 1. Di ba 1 divide 1 ay, 1. O ibig sabihin, 1 meter, pagka area ang tinutukoy, gagawin mo lang 2. O ganon. Kasi area yan Ibig sabihin, 1 square meter ang tawag dyan. Kaya ang sagot ay, 1 square meter. Diba? O next. Pagpunta naman natin dito sa number 29, burahin lang ni Tito Bunso.
Barahin lang natin ito, bunso. Carlos is sewing costumes for their TLE performance task. He uses 3/4 meter of fabric for each costume. O parang ganito lang din yung kay Lola Letty. Yung kaibahan lang kay Lola Letty, ang niluluto niya pagkain. Ang ginagawa niya pagkain, yung puto. Si Carlos naman, ang ginagawa niya, nagtatahi siya. Di ba? Pamilyar ka naman sa nagtatahi. O ngayon, ang sabi, si Carlos daw, he uses 3/4 meter of fabric for each costume. O, for example, meron kang costume. O, let's say, example, meron kang damit. O, ganun na lang, damit. O, diba? O, mukhang damit naman yan, ano? O, tapos meron diyang, mambawa, yan ka, si Harriet. Meron kang costume, kunwari. O, meron kang costume. O, parang ganun lang din kanina. Sabi doon, kada costume daw, ang magagamit mo daw na fabric. Pag sinabi nating fabric, din yung tela na ginagamit. Diba, may damit ka, yung tela na ginamit. Sabi doon, si Carlos daw, kada damit na nagagawa niya, meron daw siyang nagagamit na 3/4 meter of fabric. Ibig sabihin, meron kang 3/4 meter of fabric for each costume, no? Ibig sabihin, kada isang piraso, ito yung nagagamit niya na tela, 3/4 meters. Okay? Gets? Ngayon, ang gagawin daw ni Carlos, gagawa daw siya ng 1.5 costume. O parang ganun lang din kanina kay Lola Letty. Di ba? Dito. Ang ginawa niya, 1.5 ni Lola Letty. Di ba? 1.5. Ito yun, oh. 1.5. Di ba? Ayun yun, oh. Tapos, ito yun. 1, tapos kalahati. Ngayon, kaibahan naman, pagdating natin kay Carlos, ang gagawin niya naman ay 2 1/2. Pag sinabi natin 2 1/2, 2 tsaka kalahati. O paano ba yun, Tito Bunso? O di ibig sabihin, 2 piraso na to. Tama ba? O i-copy natin. O isa na yan, ha. 2. Tapos 3 ba yun? Di ba dapat, anong gagawin? Di ba dapat kalahati lang? O, let's say, ganyan lang siya. O, di ba? Kalahati nga lang eh. O, kalahati nga lang eh. O, kalahati lang. Kunwari, di ba sa isang buo, ilan nagagamit niya? Meron kang 3/4 meter. Eto ba, isang buo ba to? Eto? Di ba isang buo yan? O, ibig sabihin, 3/4 din yung magagamit niya dyan. Paano pag dito, ilan yung magagamit niya? 3/4 pa din ba? O, parang ganun lang din kanina. Hindi siya 3/4 kasi yung 3/4 pang isang buo yun. Di ba ito kalahati lang? Ito kalahati lang. O, ibig sabihin, hatiin mo. O, paano mahatiin? Di ba, dito Bunso, sabi natin, di-divide natin ng 2. Mahirap namang i-divide yan sa 2. Kaya, ang gagawin natin, ita-times na lang natin ng 1/2. O, huwag kang malilito dito, Bunso, Pagka tinimes mo sa 1/2, same lang din yon o magkamukha lang din yon kapag dinivide mo ng 2. Diba? O sige, for example, meron kang 10 piso. O i-divide mo ng 2. Diba? I-divide mo ng 2, 5 lang yon. O ngayon yung 10, i-times mo naman ng 1/2. O diba pag pinag-times mo yan, ito may invisible na 1 dyan eh. No? Numerator to numerator, meron kang 10/2. Ilan ba yung 10/2? Diba yan ay 5 lang din naman. O, ibig sabihin, same lang nga talaga sila. No? O, huwag kang malilito doon, ha. Ngayon, ibig sabihin, times ko lang ito ng 1/2. Ngayon, pag tinimes ko ng 1/2, numerator, times numerator, meron kang 3. Tama ba? 3 times 1. And then, meron kang 4 times, ilan yan? 4 times 2, meron kang 8. O, 3/8, pwede ba itong i-lowest term? Hindi na, kasi hindi mo na siya pwedeng i-lowest term. Ngayon, ano ba ang tinatanong? You know, how much fabric does he use? So, parang ganun lang din kanina. Kaso, ang tinatanong kanina kay Lola Letty, ilan yung total? O, parang ganun lang din dito. Ilan yung total na nagamit niya? O, ibig sabihin, meron kang, ilan ba yung nagamit niya? Sa isang buo, meron kang 3/4. Tama ba? Sa isang buo uli na nagamit niya, meron ka uli dyan 3/4. Sa kalahati na nagamit niya, ito naman yun, yung nagamit niya, di yun, yung 3/8.
Tama ba? 3/4 n plus 3/8. O, ngayon, yan, 3/8. Kaso, pansinin mo, kung total pansinin mo, parang mahirap yung Tito Bunso kasi hindi magkakamukha yung kanilang denominator. Tama ba? So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng pag-plus-plusin na lang yung yung numerator nila para makuha mo kagaya nung kanina. Ibig sabihin, gagamit tayo ng addition ng fraction. Diba? Plus 3/8. Ayan. One n. Ayan. Sige, ganito. Para mas madali nating magets. Ito, pwede ko muna itong unahin. No? Pwede ko siyang unahin pagplasin. Pwede ko siyang unahin pagplasin. 3/4 plus 3/4. Ilan yon? Meron kang magkamukha yung denominator, pwede mo siyang ikakopy. Pag magkamukha yung denominator, pwede mo i-copy na lang yung denominator. Tapos, pagplasin mo yung taas. 3 plus 3, 6. 6/4. Ngayon, hindi pa ito yung kabuuan kasi kailangan mo pa itong i-plus ng 3/8. Tama ba? Ngayon, yan ay equal to... paano ginagawa natin dyan? Paano ba yung ginagawa nyo dyan? Diba ang ginagawa nyo dyan, kukunin mo yung anong tawag dito? Yung greatest common factor. Ano ba greatest common factor nila? Di ba ang greatest common factor na to ay 8? Tama ba? 8 ang greatest common factor. Meron kang 8 kasi ito 4 times 2 is 8. Tama ba? And then 8 times 1 is 8. Ibig sabihin, 8 nga. No? Hindi pwedeng 4 kasi mas malaki dapat dito kay 8. No? Okay. Ngayon, tapos, i-cross multiply mo yan, di ba? I-cross multiply mo. Meron kang 6 times 8. Ilan ba yung 6 times 8? 48. Diba? 6 times 8, 48 plus. Ito yun. Tapos ito. Okay? And then 4 times 3. Meron kang, ilan yun? 12. Ilan yan? 48 plus 12. Ilan yan? Meron kang 60/8. Ay, 60/8 ba? Wait, teka, check natin. Ay, mali. Ayun, so nakita ko na. Ito pala, dapat pala natin itong pag timesin. No? Times 4. Ayun. Dapat pagta-timesin pala natin itong baba. Ito naman times 4. Ibig sabihin ito magiging 8 times 4. Ilan yung 8 times 4? 8 times 4. Ilan yun? 8 times 4 is 8, 16, 24, 32. Pagka nilowest term mo, ilang kaya yan? Kapihin lang natin dito, 60/32. Di ba pwede mong i-divide ng 2? Tama ba? 60 divide 2, ilan yun? Ay, saan ba pwede? Pwede siyang i-divide. Sige, isa-isahin natin. 60 divide 2, magiging 30. 32 divide 2, meron kang 16. Pwede pa bang i-lowest term ito? Pwede pa. Pwede mo pa siyang i-lowest term. 2 uli. 30 divide 2, meron kang 15. Tapos, 16 divide 2, meron kang 8. Tama ba? Yan na yun. Pwede mo pa bang i-lowest term 15/8. Ngayon, wala ito sa choices. Kasi ito ay naka-improper fraction. Kaya ang gagawin natin, i-mix number natin siya. So, paano ba natin ito i-mix number? Ilang 8 meron sa 15? Meron kang isa kasi 8
times 2, 16. So, sobra na. So, isa lang. So, ilan yung magiging matitira? So, 8 minus 15, makakakuha ka ng matitira mo 7. O, 15 minus 8, matitira mo 7 na remainder. And then, copy mo yung 8. So, ito na yung sagot. Yan yung sagot. 1. Meron ba nan? 1 and 7, 8. Ayun, meron.